mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Hilingin natin sa Diyos sa kanyang dakilang pagpapala. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa at simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo tunay na tinawag ng Diyos upang maging kaisa sa pagpalaganap ng mabuting balita upang lalong pagtibayin sa pananampalataya ng banal na misa ay naging daan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo
sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin, ipagalob mo sa amin ang banal na pakagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso, ngayoy dapat nilang pagdurusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samaria'y mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukang, takpan ninyo kami, at sa kabuluran, tabunan ninyo kami. Magasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagpapala bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at paulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanya harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Ang kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo ang rin. mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalaya sa masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa anumang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. May 2,000 taon na nakalilipas na naganap ang pangyayari na tinawag ni Jesus sa kanyang 12 apostol o 12 alagad. Para sa akin, sabihin ko, the circle of 12 disciples or apostles of our Lord Jesus Christ. May 2,000 taon na nakalilipas nang sila'y hinirang na iniisa-isa upang taglayin ang ganitong pangalan, mga alagad ni Jesus o apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tinawag ni Jesus sa kanilang mga pangalan sapagkat marami mga kalalakihan na natitipon doon para lamang to give a good identification by naming names among His circle of 12 disciples. Kaya meron itong mga pangalang ibinigay at upang may palatandaan kung sino talaga iyon. May mga aliases ngang binigay sapagkat there should be a complete identity of who are the disciples of our Lord Jesus Christ. Tingnan natin sa ganitong bahagi, full identity nating mga hanggang sa ngayon ay may pagtawag pa rin ang Diyos kahit meron siyang unang tinawag na 12 alagad at upang hanggang sa gayon, our complete identity is by the name given by the power of God, especially in the sacrament of baptism na may pangalan tayong kaakibat ng ating pagkatao, kung sino tayo. Meron tayong kaugnayan sa ating mga magulang, sa mga ninong at ninang natin, upang sabihin sa bawat bininyagan, ang mga binyagan, tayong lahat sa sakramento ng binyag ay tunay na naging alagad ng ating Panginoong Kristo. Tayo, we have a complete identifying marks, identification, upang sabihin, tinawag din tayo sa ating partikular na pangalan upang tayo hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng sakramentong itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Napakalaga nitong bagay na ito. Oo nga't ito'y pagtawag sa atin nung tayo binyagan. Pagtawag ng mga lagad, may 2,000 taon na nakalilipas. Pero ang mahalaga dito, at above everything else, we are identified by our Lord Jesus Christ. Each and every one of us, nakikita ng Diyos ang bawat isa na may kaukulang pagkatao, dangal ng nagkatao upang sabihin, we have identification coming from God. Nakikilala niya ang bawat isa
Para na sa isip ko ngayon, ang mga tupa na nasa ilalim ng pangasiwa ng pastol, kilala niya ang bawat tupa sa kanilang pangalan. Bakit hindi? At ang pangalaga niya ay ganoon na lamang upang ang partikular, ang bawat isa na sa ilalim ng kanyang pamamahala, panunungkulan at tungkulin upang gabayan ang bawat isa na bahagi ng isang kawan ng mga tupa. Diba? Doon iniugnay itong identification na ito, pagkakakilanlan ng bawat isa sa paningin ng Diyos. At sasabihin natin, sa paningin din ng mga tao, we are always also identified of who we are. Kaya ang paghirang sa mga alagad na binasa natin ngayon ay upang ipakilala and to make sure na ang taong ito ay narito, ang taong ito ay siya na nga, wala nang iba. Sa pagdating ng panahon sa mga alagad, they're going to succeed in identifying perfectly well who is Jesus as the Messiah coming from God. May pagkakakilanlan ngayon sa puso't kalooban ng mga alagad, sa kanilang pagkilala kay Jesucristo, sa kanilang patuloy na pakikinig sa kanyang mga salita at gawa, sa kanilang pagtunghay sa mga gawain ni Kristo. They are now going to develop particularly identifying Jesus Christ and who is Jesus Christ in their lives. Kaya, ganito rin ang nangyayari sa atin upang sabihin natin, ang Diyos ay kapiling natin. We always identify Jesus as in our lives so that we can particularly dwell into the main items that we need in our life. Sa bawat bahagi nating buhay, napakalaga ang pagkilala natin sa ating Panginoong Jesucristo upang sabihin, meron tayong pagkakakilanlan sa isa't isa, meron tayong pagkilala, lalo na sa bating buhay, pananampalataya. Maliwanag na binibigay ito sa ating unang bahagi na ating mabuting balita, ang pagkakakilanlan ng mga alagad na hinirang na ating Jesucristo, the circle of 12, upang makasama niya sa mga takdang panahon ng kanyang nalalabi pang buhay sa balat ng lupa. Napakalaga, di po ba? Sa ikalawang bahagi ng ating mabuting balita, ang pagkakabanggit na kanilang mga pangalan ay meron palang kaakibat na tungkulin na dapat gampanan sa likod ng isang magandang pangalan, sa likod ng isang pagkakakilanlang. Pero generally speaking, ang kaugnayan pala ng pangalang ibinigay sa atin nung tayo ay binyagan, meron tayong tungkuling dapat na ganapin, maliit man at malaki, panghabang panahon man o sa pagdating ng panahon, sapagkat hindi maalis ang mga bagay nito habang tayo ay nabubuhay. Meron tayong pinagkakakilanlan, meron tayong ibig na makamit sa buhay, meron tinatagubili ng mabuting balita para maging kalipunan ng ating buhay sa araw-araw at hindi magiging kompleto ang ating identification, our identity tulad ni Kristo. Hindi makukumpleto ang pagkilala sa niya, pagkilala natin sa Kanya, kundi papayag niya siya'y tunay na galing sa Ama at sa marami pang pagkakakilanlan kung ano yung ugnayang buhay na ito ng Diyos para sa ating lahat. Kaya ang pinahahayag, ang 12 ito'y sinugo upang pagbilinan. Isinugo upang ipahayag ang kanilang magiging tungkulin sa pagdating ng panahon. Ito'y hindi naging kaila sa mga alagad, sapagkat nung nangangaral ang ating Kristo, naiintindihan ng mga alagad na sa kabila ng pangangaral na ito, meron dapat na tungkuling, dapat na isakatuparan. Kaya sa likod ng mga aral ng ating Kristo, ang mga alagad hindi naalis sa kanilang isipan sa mga pinangaral ni Kristo, anong dapat nating gawin? Ano dapat nating isakatuparan? O ano dapat nating isabalikat? Hindi ito pwedeng pasubalian, ipawalang bahala, talikuran, kundi sa bawat pangangaral ni Kristo,
kaakibat na meron talagang dapat na tungkulin na gampanan ang mga tao, ang bawat isa. Kaya nalaman alagad kung ano yung kanilang dapat na tungkulin na ipalaganap ang aral ng mabuting balita sa salita at sa gawa upang sila'y maging magandang halimbawa na tumanggap ng mga aral ni Kristo at hindi lamang ito para sa kanila upang ito ay i-share nila, ibahagi ito sa kapwa, maging daan ka sa pakikibahagi ng misyon ni Kristo, ika nga, upang sabihin sa pagdating ng panahon, nawa magkaisa tayo ng ganitong pananaw, ang bawat pangalan natin nakaugnay to identify us to a more credible way of life upang ang atas ng kabutihan, kabanalan ay magkaroon ng kaganapan. Upang ipangalan ko pala ay nakaugnay sa isang dapat na ganapin sa buhay na ito sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Kaya nakatatanggap ako ng aral ng ating Panginoon sa salita sa gawa niya, sa mabuting balita. Ito'y hindi basta na lamang nababatid ko, kung hindi ako pala ay merong magandang tungkuling ibabahagi para sa paglilingkuran ko sa aking kapwa. Ikatlo, napakatindi ng ating ng mabuting balita sa pagkahirang ng ating Panginoon sapagat at pagkahirang din sa atin ang sakramento ng binyag at kumpil na ating tinanggap. Walang iba kung hindi ang paghahari ng Diyos. Sa ating mabuting balita, binanggit, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Bagamat tayo'y kabilang niya sa paghahari ng Diyos, pero ang kabuuan ng pagiging paghahari ng Diyos sa ating buong pagkatao ay malapit na, sapagkat kung ito'y sa panig ng mga lagad, malapit na nga sapagkat dadanasin ni Kristo ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Upang sa muling pagkabuhay ni Kristo, ito ang kabuuan ng tunay na kahulugan ng paghahari ng Diyos, sapagkat simula ng kanilang matunghayan ang pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay ni Kristo, ito nagiging simula ng pagpapamulat sa mga alagad kung anong dapat nilang ganapin sa buhay niya ito bilang ang batayan ng kanilang pang-araw-araw na buhay sa paglilingkuran ay ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At nasa gayon, maging kompleto na ang kahulugan ng paghahari ng Diyos. Ito rin ang ginaganap natin sa maringal na pagdiriwang ng Banal na Misa. Sa Banal na Misa, inaalala natin ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo upang ang pagkakakilanlan sa atin bilang tayong mga binyagan ay magkaroon ng katuparang may misyon dapat tayong ganapin. At upang magkaroon ng tunay na kahulugan ang aral ng Kristo, ang paghahari ng Diyos, sapagkat kapiling natin ng Diyos, siya'y bahagi ng ating buhay upang ang paglilingkuran ay maging makahulugan at tunay na mangyayari sa ating buhay at pamumuhay sa araw-araw. Ito pa panalangin natin sa pagdiriwang na ito. Nawa ang paghahari ng Diyos ay magkaroon ng katuparan sapagkat mayroon akong magandang bahagi sa pamamagitan ng aking pagkilahok, sa aking pagkakakilanlan sa aking sarili, pagkakakilala ko kay Kristo bilang Mesyas na nanggaling sa Diyos at bilang nagpapaliwanag at papahayag ng aral ng mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga banali, kadudulog tayo sa Diyos sa na ating ibig na maganap at mangyari bilang tayo'y tunay na makahulugang buhay pagpapala na ating ipinapahayag sa tuwina. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo na Jesucristo
sa mang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa panyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya mapakapatnubayan mo kami sa kadakilaang buhay na inangad namin maganap at mangyari. Pakapatnubayan mo ang pagtahak namin sa matuwid naming buhay. Sabi kami iyong mga alagad na iyong tinawag upang lang natin maipakita sa amin ang tunay na kahulugan ng buhay sa hinaharap. Na meron kaming dapat na isa katuparan at gampanan, meron kaming dapat na isa lang alang sa diwa ng aming paglilingkuran. Kaya ang lahat nito, Ama, ay dinudulog namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sangsinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Diyos makapangyarihan. Sana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinalih namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, naming Santo Papa si Elias, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa umagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa umagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maging daanawa tayo din ng pagpapahalaga sa buhay na ito para sa ating kapwa, sa ating magting na pagtulong at pakikisa sa layunin na ating Kristiyanong buhay na iminulat ni Hesukristo. Awitin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin
Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo, mabigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero niyong Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling,
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at maging kaisa sa paghahari ng Diyos. salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa pagsamba natin sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod. Kalakip ang ating masiding mga panalangin at sa bandang huli, ito rin ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain. O salutaris hostia, Eceli pandis hostium, Elabremur hostilia, Darabur per auxilium, Unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, Vitam sic et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo at pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at na may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang manasabingit ng kamatayan. Pagalignin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo
Este fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus sonor virtus coque siret benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestetis Diei. Omni delectamentum in sia bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum, in nobis iudicer sentiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.
set of thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro